Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Kapag sinasabing samurai, ang naiisip natin agad matapang, may espada, at may prinsipyo. Pero, totoo nga bang puro dangal at karangalan lang ang buhay ng isang samurai? O may madilim ding villain sa likod ng kanilang makintab na katana? Halika, pag-usapan natin. Ang salitang samurai ay galing sa salitang Hapon na saburaw, na ang ibig sabihin ay to serve o maglingkod. Noong Heian period simula sa huling bahagi ng ika-8 siglo, lalo na sa mga probinsya, nagsimula ang samurai hindi bilang hari kundi bilang mga private soldiers na inuupahan ng mayayamang feudal lords o daimyo. Ito ay dahil noong unang panahon, ang Japan ay binubuo ng mga maliliit na kaharian o probinsyang pinamumunuan ng mga daimyo. Dahil palagi silang naibanta ng digmaan at sagawan ng lupa, nagsimula silang kumuha ng mga private warriors para protektahan ang kanilang teritoryo. Dahil sa layo ng Imperial Court sa Kyoto, kinailangan ng mga may-ari ng lupa ng sarili nilang proteksyon mula sa mga bandido at mga kaaway na angkan. Ito ang mga pinakaunang samurai, hindi pa sila kilala noon, pero sila na ang tagapagtanggol, tagasingil ng buwis, at minsan, tagapanakot sa kalaban para silang mga private army ng mga elitista. Hindi pa sila noble pero sila na ang frontliners ng giyera. Dumating ang turning point noong Genpei War noong ika-12th century. Nagkaroon ng matinding civil war sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na clans, ang Taira at ang Minamoto. Nanalo si Minamoto no Yoritomo at bilang reward, ginawa siyang shogun, military ruler ng buong Japan. Sa halip na bumalik sa Imperial Japan, ay itinatag niya ang Kamakura Shogunate. Ang Kamakura Shogunate ay naging kauna-unahang shogun ng Japan. Dito nagsimula ang pag-angat ng mga samurai mula sa pagiging mga tagapagtanggol ng kanilang mga feudal lords. Unti-unti silang naging pinakamakapangyarihan sa lipunan. Hindi man sila basta private guard o sundalo. Sila na ang ruling class ng Japan. Sila ang may control sa lupa. Sila ang nagpapatupad ng hustisya at sila rin ang namumuno sa militar. Habang tumatagal, hawak nga ng mga samurai ang politika at kapangyarihang militar ng buong bansa. Ang dating makapangyarihang emperor ay naging isang symbolic figure na lamang. Nandyan ka rin pero wala man tunay na kapangyarihan. Ang tunay na nagahari ay ang shogun, ang pinuno ng mga samurai na de facto ruler ng Japan. Sa loob ng daan-daang taon, ang buong pamahalaan ay umiikot sa kamay ng ilang makapangyarihang samurai clans na para bang sila na ang may-ari ng bansa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mas formal at mas detalyadong code of conduct ang mga samurai. Ito ang tinatawag na Bushido o the way of the warrior. Dito pumapasok ang concepts ng honor, loyalty, courage, self-discipline at compassion. Parang combination ng morality ng isang monk at disiplina ng isang sundalo. G. Integrity. U. Courage. Ray. Respect.
Makoto honesty, Meiyo honor, Chugi loyalty. Pero meron ding kontrobersyal na bahagi, ang seppuku. Ito ay isang ritual na pagpapakamatay na ginagawa kapag napaiya o nabigo sa isang misyon upang mapatatili ang kanilang tangal sa kabila ng kabiguan. Mayroon ding mga babaeng samurai at tinatawag silang Onna Bugeisha, mga babaeng mandirigma mula sa samurai class ng marunong lumabad katulad ng mga kalalakihan. Hindi lang sila nasa bahay, sila'y mga warrior din, lalo na kapag ang mga lalaki ay nasa digmaan. Ang pinaka-iconic sa lahat, si Tomoe Gozen, kilala bilang maganda, matapang at deadly sa labanan. Sa panahon ng Genpei War, sinabing pinamumunuan niya ang ilang unit ng cavalry at nakalaban pa ang ilang kalalakihang samurai sa one-on-one combat. Sabi pa ng iba, nakapugot siya ng ulo habang nakasakay sa kabayo. Kadalasan, ang armas nila ay nadinata, isang mahabang sibat na perfect para sa defense ng tahanan at villages. Bagamat hindi sila kasing dami ng kalalakihang samurai, ang papel ng mga babaeng samurai ay hindi basta-basta. Tulad ng mga lalaking mandirigma, may honor at loyalty din sila. At kung minsan, mas matapang pa. Pagdating ng Tokugawa Shogunate noong 1603, halos 250 years na peacetime ang nasaksiyan ng Japan. Walang major wars, walang external threats. Ang mga taong sanay sa espada at tigmaan, biglang minting parang empleyado na lang ng gobyerno. Naging teachers, scribes, poets, administrators, yung iba nag-aral ng Zen Buddhism at naging parang philosopher warriors. Pero marami rin nahirapan, walang laban, walang sweldo, pero expected pa rin panatilihin ang imahe ng pagiging honorable. May mga samurai na nalugmok sa kahirapan, ang iba pa naging ronin, samurai na walang master, walang trabaho, at minsan naging bayarang killer o kriminal. Parang identity crisis para sa kanila. Warrior ka pero wala ka sa gera. So sino ka na ngayon? At kahit wala na silang sword fights, ang Bushido Code ay buhay na buhay pa rin sa paraan ng pagtuturo, pakikipagkapwa-tao at disiplina. After centuries of ruling Japan, dumating ang panahon ng matinding pagbabago, ang tinatawag na Meiji Restoration. Ito ang panahon binuksan ng Japan ang sarili sa mundo pagkatapos ng daang-daang taon ng isolation. Pinalitan ng Tokugawa Shogunate ng bagong pamahalaan na nagsasabing panahon na para sa modern Japan. Pumasok ang mga Western countries, nagdala sila ng bagong armas, technology, train, ospital, at syempre, bagong ideology. Ang samurai, biglang na ding irrelevant. Hindi na kailangan ng sword kung may baril. Hindi na kailangan ng warrior kung may professional army trained in Western warfare. Inintroduce ang Universal Conscription Law. Kahit sino, kahit hindi samurai, pwede na maging sundalo. Bawal lang magsuot ng espada in public kahit na samurai ka pa. Parang inagaw ang pinaka-symbolic na parte ng identity nila. At ang pinakahuling dagok, ang tinatawag na Satsuma Rebellion noong 1877. Isang grupo ng samurai na pinamumunuan ni Saigo Takamori, ang tinaguriang Last True Samurai, ang lumabon sa bagong gobyerno, pero natalo pa rin sila. Ang isang class na namuno sa Japan for almost 700 years, wala na. Abolish. Ginawang relic ng nakaraan. Nakakalungkot man, pero ito ang presyo ng modernization. At gaya ng sinasabi nila, when swords become outdated, warriors become forgotten. May mga tala noong 1500s to 1600s na nagsasabing may Japanese ronin na tumakas o lumipat sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. Ayon sa ilang historian, may mga Japanese settlers daw sa Maynila at Visayas na naging merchant, bodyguard, o military aid ng local na dato o gobernador. At sa Intramuros mismo, may tinatawag na Parian de los Japones, isang maliit na community ng mga Japanese traders. Kaya ang verdict kung ang lahat ng samurai ay honorable, hindi. May mga samurai na tumutupad sa Bushido, pero hindi lahat ay paragons of virtue.
May mga Ronin samurai na nawalan ng master. Yung iba naging bandido, bayarang assassin o protector ng mga gambling dens. Parang guns for hire ng panahon nila. Mayroon ding mga samurai na abusado, nangaapi ng peasants, naniningil ng sobrang buwis, at pinapatay ang kalaban kahit walang kalaban-laban. Pero kahit natapos ang kanilang era bilang mga mandirigma, ang image ng samurai buhay na buhay pa rin sa anime, manga, video games at movies. Kinakatawan nila ang ideal ng katapangan at dedikasyon. Higit sa lahat, ang values nila gaya ng honor, discipline at loyalty. Ito ay makatanim pa rin ng malalim sa kultura at pagkakakilanlan ng Japan hanggang ngayon. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.